Magandang araw mga kalipon. Ito po ang inyong kasama sa lipunan, Sir Joseph P. de la Cruz. Ngayon po ay ating babalikan yung sinabi nating tatalakayin natin kung ano ang facts of history at historical facts sa paggamit bilang batayan sa pag-aaral ng kasaysayan. Okay, simulan natin. Ano nga ba ang facts of history at historical facts? Ang dalawang ito ay tumutukoy pareho sa mga impormasyon o datos sa nakaraan na nakabase na pinatutunayan ng mga dokumento at record ng mga nakaraang pangyayari. Ang facts of history at historical facts ay mahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan. Bakit? Dahil nagbibigay ito ng konkretong impormasyon sa mga nangyari sa nakaraan. Subalit, ang dalawang ito ay mayroon ding pagkakaiba sa pagtuon. Ang facts of history ay nakatuon sa mga dokumentado at record ukol sa mga pangyayari o datos sa nakaraan. Samantalang ang historical facts ay mas malawak dahil dito pumapasok ang interpretasyon at pag-unawa sa mga dokumento. Okay, pasimplihin natin. Konkreto versus interpretasyon. Ang facts of history ay nakatuon sa konkretong impormasyon ng mga pangyayari sa nakaraan. Samantalang ang historical facts ay may dagdag ng interpretasyon at pag-unawa sa mga pangyayari sa nakaraan. Ang mga halimbawa ng facts of history at historical facts ay ang mga petsa ng pangyayari at ang mga pangalan ng tao at ang mga lugar na pinangyarihan ng pangyayari. Ang dalawang ito ay mahalaga at ginagamit na batayan sa pagtuturo ng asignaturang araling panlipunan at lalong-lalo na sa kasaysayan. Bakit? Dahil ito ay nagbibigay ng konkretong impormasyon. Pangalawa, nagpapalawak ito ng pagkaunawa mo sa kasaysayan. Ang dalawang ito rin ang naging batayan sa pagkakaroon ng dalawang batis, ang pangunahing batis at pangalawang batis sa pagtuturo ng kasaysayan. Ang mga pangunahing batis na ginagamit sa pagtuturo ng kasaysayan ay ang mga impormasyon na nadokumento o na-record na orihinal, kagaya ng mga dokumento sa gobyerno, mga liham at diary, mga videos at picture, at mga artifacts. Ang pangalawang batis naman na ginagamit sa pagtuturo ng kasaysayan ay mga hindi orihinal, subalit naglalaman pa rin ng mga pangyayari sa nakaraan. Ang mga halimbawa nito ay kagaya ng mga libro na ginagamit natin sa kasaysayan, mga website at mga blog, mga artikulo sa dyaryo o magazine na pawang naglalaman ng mga artikulo tungkol sa mga pangyayari sa nakaraan. Kaya naman, ang facts of history at historical facts ay mahalaga bilang batayan o batis sa pagtuturo ng kasaysayan upang magkaroon tayo ng konkretong impormasyon at malawak na pagkaunawa sa mga nakalipas na pangyayari sa ating lipunan. Muli, ito ang inyong kalipon kasama sa lipunan, Sir Joseph P. de la Cruz, na nagsasabi, kasaysayan, unawain, linangin, at gamitin. Hanggang sa muli!